Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong May 2, 2017 sa Coleman, Alabama, ilang minuto bago mag-alas 11 ng gabi, isang tawag ang natanggap ng emergency services. Isang lalaki ang nagsalita sa telepono sa isang kapansin-pansing kalmadong paraan. Sinabi niya sa dispatcher na ang kanyang asawa ay natagpo ang wala ng buhay sa loob ng sasakyan nito na nakaparada sa labas mismo ng kanilang tahanan. Ilang minuto lamang ang lumipas, dumating ang mga responding otoridad. Sa driver's seat ng SUV ay naroon ang 32 years old na si Tiffany Crawford. Natagpuan siyang may 2 tama ng balas sa ulo, habang isang .38 caliber na revolver ang nasa kanyang kaliwang kamay. Matapos ang paunang pagsusuri sa sasakyan, inuri ng mga lokal na investigador ang insidente bilang isang pinaghihinalaang kusang pagkitil ng sariling buhay. Sa unang tingin, mistula itong isa na namang karaniwang kaso na mabilis sanang maisasama sa mga pang-araw-araw na ulat ng krimen. Ngunit kung susuriing mabuti ang mga nangyari ng gabing iyon, maraming detalye ang nagdudulot ng mahalagang tanong. Una, malinaw na si Tiffany ay kanang kamay. Kaya, paano napunta ang mabigat na revolver sa kanyang hindi pangunahing ginagamit na kamay? Ikalawa, mula sa pananaw ng pisikal na posibilidad, napakahirap maipaliwanag ang pagkakaroon ng 2 tama ng balas sa ulo sa ganitong uri ng pangyayari. Ngunit ang pinakanakapagtatakang bahagi ng kwento ay hindi mismo sa loob ng SUV. Bago pa man makarating sa lugar ang mga investigador mula sa estado, dumating na ang biyenan ni Tiffany. Nagkataon namang nagtatrabaho ito sa lokal na tanggapan ng sheriff. At alam ba ninyo kung ano ang naging pasya ng mga otoridad sa Coleman ng gabing iyon? Hindi nila isinailalim sa kustodiya ang SUV bilang pangunahing ebidensya. Sa halip, ibinigay nila ang mga susi sa pamilya ni Jason. Kinabukasan, habang papunta pa lamang ang isang state investigator upang kumuha ng search warrant, dumating ang mga kamag-anak ni Jason na may dalang mga timba ng tubig at ang mga panlinis. Maingat nilang nilinis ang loob ng sasakyan at inalis ang lahat ng bakas ng dugo bago pa ito masuri ng mga forensic specialist. Nakarinig na ba kayo ng pagkakataon kung saan pinayagan ang isang pamilya na linisin ang pangunahing pinangyarihan ng insidente bago makarating ang mga forensic investigator? Para sa marami, isa itong pangyayaring nagbubukas ng seryosong mga katanungan. Ano ang maaaring nawala kasabay ng mga bakas na kanilang nilinis? At bakit ito hinayaang mangyari nang walang agarang pagpigil mula sa mga lokal na otoridad? Upang masagot ang mga tanong na iyon, kailangan nating balikan ang mga pangyayaring naganap ilang taon bago ang gabing iyon. Kung nais nating maunawaan kung sino ang maaaring nagkaroon ng motibong alisin si Tiffany sa larawan, kailangan nating bumalik 4 na taon sa nakaraan. Noong 2013, itinatag niya ang isang lokal na support group na tinatawag na Mothers Helping Mothers. Pagsapit ng unang bahagi ng 2017, lumaki ang komunidad at umabot sa mahigit 8,300 aktibong miyembro. Habang inaalagaan niya ang kanyang anak na si Tristan at ang kanyang anak na si Symphony, patuloy rin siyang nag-uorganisa ng mga gawaing pangkomunidad. Sa paningin ng marami, tila nabuo niya ang isang buhay na kahanga-hanga at maayos ang takbo. Ngunit ang larawang iyon ay mas marupok kaysa sa inaakala ng sinuman. Sa likod ng saradong pinto ng kanilang tahanan, ibang kwento ang nagkaganap. Dahil sa matagal na emosyonal na paglayo ng kanyang asawa, nakagawa si Tiffany ng isang desisyong may malaking panganib. Nagkaroon siya ng lihim na relasyon sa isang lalaking nagngangalang Kyle Sunday. At dito lumitaw ang isang detalyeng agad nakapansin-pansin sa mga dokumento ng kaso. Sa isang pagkakataon, sinadya ni Tiffany na idikit ang mainit na curling iron sa kanyang leeg
na nag-iwan ng paso. Bakit na iyon ginawa? Ayon sa mga ulat, nais niyang matakpan ang mga sariwang marka sa kanyang leeg upang hindi ito mapansin ng kanyang asawa. Unti-unting naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay ang pagtatago ng iba't ibang lihim sa loob ng kanilang tahanan. Noong huling bahagi ng 2016 hanggang sa unang mga buwan ng 2017, binigyan siya ng kanyang biyanan ng isang .38 caliber na revolver bilang regalo para sa kanyang personal na proteksyon. Agad siyang nag-enroll sa isang sertipikadong firearm safety course. Kalaunan, nagbigay ng pahayag ang kanyang instructor na si James Curtis at ang kanyang sinabi ay nagdulot ng pagdududa sa unang naging konklusyon ng mga otoridad. Ayon kay Curtis, palaging gumagamit si Tiffany ng dalawang kamay kapag nagpapaputok sa shooting practice. Hindi niya kailanman nakasanayan ang pagpapaputok gamit ang isang kamay lamang, lalo na ang kanyang hindi pangunahing kaliwang kamay. Pagsapit ng tagsibol ng 2017, biglang tinapos ni Kyle ang kanilang lihim na relasyon. Ngunit sa halip na mawalan ng direksyon, gumawa si Tiffany ng isang praktikal na desisyon. Tumanggap siya ng trabaho bilang cashier sa isang lokal na grocery store. Simple lang ang kanyang plano. Mag-ipon ng sapat na pera, tahimik na magsampa ng diporsyo, lumipat ng tirahan at magsimula ng panibagong buhay ng mag-isa. Noong May 1, eksaktong 24 na oras bago siya natagpuang wala ng buhay, nakipagkita si Tiffany sa lisensyadong psychotherapist na si Loretos. Matapos ang masusing pagsusuri sa kanyang emosyonal na kalagayan, malinaw ang naging resulta ng opisyal na assessment. Ayon sa therapist, positibo ang pananaw ni Tiffany sa hinaharap. Determinado siyang harapin ang kanyang mga suliranin ng paisa-isa at wala ring anumang palatandaan na nagpapakita ng hangaring saktan ang kanyang sarili. Habang sinusuri ko ang mga dokumentong ito, mahirap baliwalain ang mga naging paunang konklusyon ng mga unang rumesponding otoridad. Sa harap nila ay isang inang nagsisikap mag-ipon para sa bagong simula. May malinaw na plano para sa kinabukasan at nakatanggap pa ng opisyal na pagsusuri sa kanyang kalagayang emosyonal isang araw lamang bago ang insidente na nagsasabing siya ay nasa maayos na kalagayan. Kung pagbabatayan ang mga impormasyong ito, tumutugma ba iyon sa larawan ng isang taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay? Noong umaga ng May 2, 2017, gumawa pa si Tiffany ng panibagong tala sa kanyang personal na journal. Isinulat niya na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling positibo, kumapit sa kanyang pananampalataya, magpatuloy sa buhay at pag-isipan ang mga susunod niyang hakbang. Handa na siyang tuluyang tapusin ang kanyang pagsasama sa asawa. Ngunit ang mga pangyayaring naganap sa araw na iyon ay hahantong sa isang direksyong hindi niya inaasahan. Bandang 4:30 ng hapon, umupo si Jason Crawford sa harapan ng computer ni Tiffany at isa-isang sinuri ang kanyang mga personal na file at pribadong mensahe. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang mga pag-uusap na malinaw na nagpapakitang may ibang lalaki sa buhay ni Tiffany. Habang binabasa ni Jason ang mga mensaheng iyon, wala naman si Tiffany sa kanilang bahay. Iniwan niya muna si Tristan at Symphony sa pangangalaga ng matagal na nilang kaibigang si Caroline Campbell bago siya nagtungo sa isang cosmetic appointment kasama ang isa pa niyang kaibigang si Aaron Williams. Pagkatapos ng appointment, dumaan muna ang dalawa upang kumain. Kinikayat ni Aaron si Tiffany na sabihin na ang buong katotohanan sa kanyang asawa at simulan na ang proseso ng kanilang diporsyo. Hindi nila alam na wala na palang saysay ang pagtatago ng lihim. Biglang tumunog ang telepono ni Tiffany. Si Jason ang nasa kabilang linya. Direkta nitong sinabi na alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Tiffany sa ibang lalaki. Mariing itinanggi ni Tiffany ang lahat. Sinabi niyang wala siyang alam
sa sinasabi ni Jason at agad niyang tinapos ang tawag. Ngunit hindi tumigil si Jason. Patuloy niyang sinuri ang laman ng computer at lalo pang marami siyang natuklasang detalye. Pagsapit ng 6:30 ng gabi, muli siyang tumawag. Sa pagkakataong ito, binanggit na niya ang mga partikular na impormasyong kanyang nakita. Wala ng paraan upang maikaila pa ito. Inamin ni Tiffany ang relasyon. Agad siyang inutusan ni Jason na umuwi. Matapos ang tawag na iyon, tinawagan naman ni Tiffany ang kanyang ina na si Sherry. Ikinuwento niya na nalaman na ni Jason ang lahat at inamin niyang labis siyang kinakabahan sa nalalapit nilang pagkaharap ng personal. Pinayuhan siya ng kanyang ina na maging maingat. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang ginagawa ni Jason sa mga sandaling iyon. Hindi lamang siya tahimik na naghihintay sa loob ng bahay habang pauwi si Tiffany. Sinimulan ni Jason na tawagan ang lahat ng maaaring may alam tungkol sa nangyayari. Ang una niyang tinawagan ay si Kyle Sunday. Gaya ng inaasahan, hindi ito sumagot. Sunod niyang tinawagan si Caroline Gamble, ang kaibigang nag-alaga kina Tristan at Symphony. Direkta niyang tinanong kung totoo bang may relasyon si Tiffany sa ibang lalaki. Kinumpirma ni Caroline na totoo ang naturang relasyon. May isa pang mahalagang detalye na nararapat bigyang pansin. Ang unang kasal ni Jason sa isang babaeng nagngangalang Christina Thomas ay nauwi rin sa hiwalayan dahil sa isyu ng pagtataksil. Sa kanyang pag-uusap kay Caroline, hayagang sinabi ni Jason na wala siyang balak na muling pagdaanan ang ganoong sitwasyon. Pagkatapos noon, 2 pang beses niyang tinawagan si Tiffany. Malinaw ang kanyang mensahe. Sunduin agad sina Tristan at Symphony at umuwi. Muli sa sandaling iyon, hindi na maiwasan ang kanilang personal na pagkaharap. Kinabukasan, May 3rd, opisyal na ipinasa ni Sheriff Matt Gentry ang imbestigasyon kay Alaba State Agent Drew Parrish. Sa unang tingin, makatuwiran ang naging dahilan. Dahil nagtatrabaho ang ina ni Jason sa tanggapan ng sheriff, inilipat ang kaso upang maiwasan ang anumang posibleng conflict of interest. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansin. Bakit lamang sila naging mahigpit sa usapin ng propesyonal na etika matapos na maibigay na nila noong nakaraang gabi ang mga susi ng SUV ni Tiffany na pangunahing ebidensya sa kaso sa pamilya ni Jason? Samantala, nagtipon-tipon ang mga kamag-anak ni Jason sa kanilang bahay. Dumating pa maging ang una niyang asawang si Christina upang damayan siya. Ang parehong babaeng minsang nakipaghiwalay sa kanya dahil din sa isyu ng pagtataksil. Nadatnan niya si Jason na umiiyak kasama ang ama nitong si Chris at ang panganay nitong anak. Hindi nagtagal, gumawa si Jason ng isang hindi pangkaraniwang kahilingan. Hiniling niya sa kanyang ama na linisin ang loob ng SUV ni Tiffany. Ayon sa kanya, nais niyang alisin ang lahat ng paalala ng nangyari bago pa ito magkita ni Tristan at Symphony. Nagpa siya ring tumulong si Christina sa dati niyang biyanan. Magkasama silang kumuha ng tubig at mga panlinis at personal na nilinis ang loob ng sasakyan, ang pangunahing pinangyarihan ng insidente. Habang isinasagawa ang masusing paglilinis, may isang bagay na natuklasan si Chris na lubhang nakakakulat. May ilang ngipin si Tiffany na naipit sa mga bentilasyon ng air conditioner ng sasakyan. Natagpuan din niya sa loob ang personal na journal ni Tiffany. Habang pinupunasan niya ang mga bakas ng dugo sa dashboard, pansamantala siyang huminto upang basahin ang mga huling isinulat ni Tiffany. Bandang tanghali, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang lokal na opisyal. Hiniling na ni State Agent Drew Parrish na kunin ang SUV para sa forensic examination. Ngunit pagdating niya dala ang opisyal na search warrant, ibang sitwasyon ang bumungad sa kanya. Ang sasakyan ay nalinis na ng husto. Wala nang makikitang anumang bakas ng dugo sa loob nito. Ibinigay na lamang ng ama ni Jason sa mga investigador ang mga ngiping kanyang nakuha
at ang personal na journal ni Tiffany. Hindi nagtagal ay napagtanto ng mga investigador na ang pinakamahalagang pisikal na ebidensya sa kaso ay malaki na ang naging epekto dahil sa paglilinis na isinagawa bago pa ito masuri ng maayos. Agad na sinimulan ni Agent Parrish ang masusing pagre-review sa lahat ng naganap noong nakaraang gabi. Pinakinggan niya ang tawag ni Jason sa emergency services at pinanood ang body camera footage ng mga unang responding police. May isang detalye ang agad na nakatawag ng kanyang pansin. Napansin niyang tila napakakalma at walang kaanong emosyon ang boses ng tumawag. Mas lalo pa siyang nagtaka nang malaman na hindi kailanman nabanggit ni Jason sa mga responding opisyal ang tungkol sa relasyon ni Tiffany sa ibang lalaki o ang mainit nilang pagtatalo na naganap ilang oras bago ang insidente. Ngunit ayon sa mga opisyal na ulat, ang pinaka nakapagbigay ng pagdududa ay ang mga sumunod pang natuklasan ng mga investigador. Habang sinusuri ni Agent Joe Parrish ang mga dokumento ng kaso, napansin niya na napakaraming mahahalagang hakbang sa investigasyon ang hindi na isagawa. Hindi man lamang isinailalim si Jason sa pagsusuri para malaman kung may posibleng gunshot residue sa kanyang mga kamay noong gabing iyon. Hindi rin nakolekta ang kanyang mga damit upang masuri ng mga forensic specialist kung may mga bakas ng biological evidence na hindi nakikita ng karaniwang mata. Kung susuriing mabuti ang mga pangyayari, may isa pang malaking tanong na agad na pumasok sa isip. Si Jason ang huling taong nakasama ni Tiffany bago ang insidente. Nalaman din na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo ilang oras bago iyon. Sa kabila ng mga impormasyong ito, tila hindi man lamang siya itinuring na posibleng bahagi ng investigasyon sa mga unang oras ng kaso. Bakit nalaktawan ang mga pangunahing hakbang na karaniwang isinasagawa sa ganitong uri ng investigasyon? Isa pa itong malaking pagkukulang o mayroon bang ibang dahilan kung bakit nangyari ito? Sa oras na tuluyang mahawakan ni Agent Parrish ang kaso, wala na siyang ibang magawa kundi buuin muli ang investigasyon gamit ang mga ebidensyang hindi naapektuhan sa unang paglilinis sa sasakyan. Habang nakatuon siya sa mga kahinahinalang pangyayaring naganap matapos ang insidente, nagsimula rin ng hiwalay na pagsusuri si Dr. Valerie Green ng Alabama Department of Forensic Sciences. Ang kanyang mga paunang natuklasan ay nagbigay ng panibagong pananaw sa naging direksyon ng kaso. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga ebidensyang medikal dahil kadalasan ang siyentipikong pagsusuri ang nagbibigay ng pinakamalinaw na larawan ng mga nangyari. Matapos suriin ang sugat sa kaliwang bahagi ng ulo ni Tiffany, napansin ni Dr. Green na walang bakas ng gunpowder particles at wala ring karaniwang marka ng pagkasunog na inaasahan kapag malapit ang dulo ng baril sa balat sa oras ng pagpapaputok. Batay rito, nakabuo ang mga forensic specialist ng isang mahalagang konklusyon. Tinatayang higit 10 pulgada ang layo ng dulo ng revolver mula sa ulo ni Tiffany nang pumutok ito. Ngayon, isipin natin ang sitwasyon. Nasa driver's seat si Tiffany. Ayon sa salaysay ni Jason, natagpuan niya itong mag-isa sa loob ng nakasarang SUV. Kung ganoon, paano maipapaliwanag na ang isang tao ay makakahawak ng mabigat na revolver gamit ang hindi niya pangunahing kaliwang kamay? Maiaabot ba ito ng mahigit 10 pulgada mula sa sariling ulo at maitututok pa ng eksakto sa kaliwang sentido habang nasa masikip na espasyo ng sasakyan? Para sa mga investigador, napakahirap ipaliwanag ang ganitong posisyon, ngunit hindi pa rito nagtapos ang mga natuklasan. Habang sinusuri ni Dr. Green ang mga larawan ng loob ng sasakyan, may isa pa siyang napansing mahalagang detalye. Malinis ang plastic trim at salamin ng driver's door. Samantala, may mga bakas ng dugo sa center console, dashboard at maging sa sahig sa bandang passenger side.
Ngunit kapansin-pansin na wala kahit isang nakikitang patak ng dugo sa mismong driver's seat. Batay sa blood stain pattern analysis, may isang konklusyong mahirap baliwalain. Posibleng nakabukas ang driver's door sa oras na naganap ang insidente. May isa pang mahalagang natuklasan. Wala sa dalawang sugat ni Tiffany ang itinuring na contact wound. Sa mga kasong may self-inflicted gunshot, karaniwang nakadikit ang dulo ng baril sa balat bago ito pumutok. Kaya, nag-iiwan ito ng mga natatanging marka gaya ng soot deposits at iba pang palatandaang dulot ng direktang pagkakadikit. Ngunit sa kasong ito, wala sa dalawang sugat ang nagpakita ng mga naturang katangian. Mula sa pananaw ng forensic science, napakabihira ng ganitong uri ng pattern sa isang self-inflicted gunshot. Ang huling mahalagang bahagi ng pagsusuri ay isinagawa ng firearms examiner na si Angela Fletcher. Sa masusing pag-aaral sa revolver, natuklasan niya ang napakaliit na bakas ng DNA sa gatilyo at hawakan ng baril. Bagamat hindi sapat ang dami ng genetic material upang matukoy ang eksaktong pagkakakilanlan ng may-ari nito, ipinakita ng pagsusuri na ang DNA ay nagmula sa isang lalaki. Sa puntong iyon, unti-unti nang nabubuo ang mga mas malinaw na larawan ng kaso batay sa mga ebidensyang siyentipiko. Batay sa mga natuklasan ng mga forensic investigator, lumitaw ang isang posibleng senaryo. May posibilidad na ang isang taong nakatayo sa labas ng nakabukas na driver's door nagpaputok mula sa may kalayuan, maingat na pinunasan ang revolver upang alisin ang mga bakas na maaaring maiwan at pagkatapos ay inilagay ang baril sa kaliwang kamay ni Tiffany. Matapos suriin ang lahat ng forensic findings, binago ng medical examiner ang opisyal na klasifikasyon ng sanhi ng pagkamatay mula sa dating pinaniniwalaang self-inflicted death. Opisyal na itong inuri bilang isang homicide o pinaghihinalaang pagpaslang. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ang mga investigador ng matibay na batayan upang masusing suriin ang mga pahayag ng lalaking mula pa sa simula ay ipinakilalang nagdadalamhating asawa. Makalipas ang halos isang linggo matapos ang insidente, nakapanayam ni State Agent Joe Paris si Jason sa kanilang unang opisyal na interview. Kalmado at tila kumpiyansa si Jason habang sinasagot ang mga tanong, ngunit sa mismong panayam na iyon, pusa siyang nagbahagi ng isang detalyeng kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Ayon kay Jason, hindi marunong gumamit ng magkabilang kamay si Tiffany nang pareho ang husay. Idiniin pa niya na nahihirapan itong gawin ang mga gawaing nangangailangan ng katumpakan gamit ang kaliwang kamay. Kung iisipin, mahalagang detalye iyon. Si Jason mismo ang nagsabing hindi sanay si Tiffany na gamitin ang kanyang hindi pangunahing kamay sa mga gawaing nangangailangan ng maingat na kontrol. Gayunpaman, ang revolver ay natagpuan sa kaliwang kamay ni Tiffany. Hindi nagtagal, ipinatawag muli si Jason para sa ikalawang panayam. Sa pagkakataong ito, ang nagtatanong ay ang bitiranong investigador na si Jeff Rottenberg. Pumayag din si Jason na sumailalim sa isang polygraph examination. Ayon sa ulat ng examiner, may naitalang mga physiological responses na hindi tugma sa mga sagot na inaasahang ibinibigay ng isang taong nagsasabi ng buong katotohanan. Pagkatapos ng pagsusuri, diretsahan siyang sinabihan na hindi naging paborable ang resulta ng kanyang polygraph examination. Doon naging mas direkta ang tanong ni Rottenberg. Habang tumitindi ang pagtatanong, kapansin-pansing nagbago ang kilos ni Jason. Bigla niyang itinigil ang panayam, tumangging magpatuloy at kusang umalis. Habang hindi nakikipagtulungan si Jason sa mga investigador, may isang mahalagang testigong lumapit. Ito ay si Logan, ang 14 anyos na anak ni Jason mula sa una nitong kasal. Ayon kay Logan,
Gising siya noong gabing naganap ang insidente. Malinaw niyang naaalala ang matagal na pagtatalo sa pagitan ng kanyang ama at ni Tiffany sa likod ng bahay. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang pagkakasunod-sunod ng mga tunog na kanyang narinig. Una, narinig niya ang pagbukas at malakas na pagsara ng back door. Pagkatapos nito, narinig naman niya ang pagbukas at pagsara ng child safety gate. Kasunod ang mga yabag ng paa. Pagkaraan lamang ng mga tunog na iyon niya narinig ang unang putok. Kaagad pagkatapos nito ay narinig niya ang sigaw ni Tiffany. At ilang sandali pa, sumunod ang ikalawang putok. Para sa mga investigador, ang pagkakasunod-sunod na ito ay hindi tumutugma sa pahayag na nanatili lamang si Jason sa loob ng bahay habang nagaganap ang insidente. Halos 1 taon ang lumipas bago natanggap ng mga investigador ang lahat ng pinal na forensic reports, kabilang ang mga resulta mula sa State Ballistics Laboratory. Nang pagsamasamahin ang mga ebidensyang siyentipiko, ang testimonya ni Logan at ang naging resulta ng polygraph examination, naniniwala ang mga investigador na mayroon na silang sapat na batayan upang isulong ang susunod na hakbang ng kaso. Noong May 17, 2018, eksaktong 1 taon matapos ang mga pangyayaring naganap sa driveway ng kanilang bahay, nagsampa ng kaso ang isang grand jury sa Coleman County laban kay Jason. Inakusahan siya ng intentional murder o sinadyang pagpatay. Makalipas ang 4 na araw noong May 21, kusang loob siyang sumuko sa Coleman County Detention Center. Sa panahong ito, maaaring isipin ng marami na tuluyan nang natapos ang kaso sa kanyang pagkakaaresto. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan. 30 minuto lamang ang itinagal ni Jason sa loob ng kulungan. Pinalaya siya ng hukuman matapos makapagpiyansa gamit ang isang $100,000 property fund. Ipinagtanggol siya ng kanyang mga abogado na sina Robert Tutton at Nicholas Weatherly gamit ang isang argumentong naging malaking hamon para sa prosekusyon. Ayon sa kanila, walang direktang biological evidence na nag-uugnay kay Jason sa insidente. Walang bakas ng dugo sa kanyang mga damit. Wala ring naisagawang pagsusuri para sa gunshot residue sa kanyang mga kamay. Sa madaling salita, walang direktang pisikal na ebidensyang maipapakita laban sa kanya. At wala ring maipantapat na sagot ang mga investigador dahil ang mahalagang pagsusuring iyon ay hindi naisagawa noong unang gabi ng investigasyon. Nalampasan ng mga unang responding opisyal ang pagkakataong mapangalagaan ang mga kritikal na ebidensya. Kung pagbabatayan ang mga testimonya ni Logan, ang mga forensic reports at ang mga resulta ng ballistic examination, nakabuo ang mga investigador ng isang posibleng reconstruction ng mga pangyayaring naganap noong gabi ng May 2. Batay ito sa mga nakalap na ebidensya at sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Pag-uwi ni Tiffany kasama sina Tristan at Symphony, agad umanong pinapasok ni Jason ang 2 bata sa loob ng bahay. Inihanda sila para matulog at sinabi kay Tiffany na manatili muna sa labas. Doon nagsimula ang isang mahaba at emosyonal na pagtatalo sa likod ng bahay. Ayon sa reconstruction ng mga investigador, tumagal ito ng mahigit 1 oras. Sinabi umano ni Jason na wala na siyang lugar sa kanilang tahanan. Hinarap din niya si Tiffany tungkol sa nalaman niyang relasyon nito sa ibang lalaki at hiniling na alisin nito ang suot na singsing sa kasal. Nang mapagtanto ni Tiffany na hindi na siya papayagang makapasok sa bahay, nakiusap siyang ibigay man lamang ang kanyang uniforme para sa trabaho kinabukasan sa grocery store. Pumayag umano si Jason. Lumabas siya sa balkonahe. Inihagis ang mga damit papunta kay Tiffany at sinabing wala na silang dapat pang pag-usapan. Ayon sa opisyal na salaysay ni Jason, bumalik na siya sa loob ng bahay, isinara ang pinto at nagtungo sa isang ligtas na silid. Ngunit ayon sa mga investigador, hindi ito tumutugma sa isa pang nakalap na ebidensya.
Naalala ni Logan na una niyang narinig ang malakas na pagsara ng pintuan. Kasunod nito, ang pagbukas at pagsara ng child safety gate. Para sa mga investigador, ang mga tunog na iyon ay maaaring nagpapahiwatig na may isang taong lumabas ng bahay at nagtungo sa driveway. Ayon sa kanilang reconstruction, naupo si Tiffany sa driver's seat ng kanyang SUV habang nakabukas pa rin ang driver's door. Umiyak umano siya at nakayuko ang kanyang ulo. Nasa bulsa ng driver's door ang .38 caliber na revolver na ibinigay sa kanya noon ng kanyang biyenan para sa personal na proteksyon. Batay sa pagsusuri ng mga investigador, may posibilidad na may lumapit sa sasakyan. Kinuha ang revolver mula sa compartment ng pinto at itinutok ito kay Tiffany. Narinig ang unang putok. Tinamaan siya sa bahagi ng pisngi. Bilang natural na reaksyon, itinaas umano ni Tiffany ang kanyang kaliwang kamay upang subukang maprotektahan ang sarili. Ayon sa mga investigador, maaaring ito ang dahilan ng mga gasgas na kalaunang nakita sa kanyang palad. Kasunod nito ay narinig ang isang malakas na sigaw. Makalipas ang ilang sandali, ayon pa rin sa kanilang reconstruction, muling nagpaputok ang salarin. Pagkatapos ng insidente, naniniwala ang mga investigador na sinimulang ayusin ang pinangyarihan upang magmukhang iba ang nangyari. Ayon sa kanilang pagsusuri, pinunasan ang makikinis na bahagi ng revolver upang mabawasan ang mga posibleng bakas na maaaring magsilbing ebidensya. Pagkatapos nito, inilagay ang baril sa kaliwang kamay ni Tiffany. Isinara rin ang driver's door na naging dahilan upang manatili sa loob ng sasakyan ang mga bakas ng dugo at hindi agad makita ng mga taong maaaring dumaan sa lugar. Sa maraming kasong tulad nito, may mga detalye na unti-unting nagiging malinaw habang pinagsasama-sama ang bawat piraso ng ebidensya. Kahit gaano pa kaplano ang isang pagtatangkang pagtakpan ang isang pangyayari, maaari pa rin itong mapunyag dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali na tumagal ng ilang sekundo. Matapos bumalik sa pasilyo ng bahay, tumawag ang asawa ni Tiffany sa emergency services. Habang tila nasa ilalim pa ng matinding tensyon, mahinahon niyang ipinaliwanag sa dispatcher ang kanyang bersyon ng mga pangyayari na para bang naniniwala siyang wala ng anumang detalye na magdudulot ng pagdududa sa kanya. Mahigit 5 taon ang inabot bago tuluyang umusad ang legal na proseso. Noong November 2022 lamang nagsimula ang paglilitis ng kaso. Ang naging pangunahing depensa ng kampo ni Jason ay nakatuon sa emosyonal na kalagayan ni Tiffany. Iginiit ng kanyang mga abogado na ang pagtatapos ng relasyon nito kay Kyle kasama ang pag-inom ng alak ang maaaring nagtulak kay Tiffany na kitilin ang sariling buhay. Bilang bahagi ng kanyang depensa, gumawa si Jason ng isang mapanganib na hakbang. Pinili niyang tumistigo sa harapan ng hukuman. Habang nasa witness stand, ikinuwento niya ang naging pagtatalo nila ni Tiffany sa likod ng bahay noong gabing iyon. Ngunit habang inilalarawan niya si Tiffany na nakaupo sa driver's seat, nakayuko at umiiyak, may isang pangyayaring ikinagulat ng lahat sa loob ng korte. Bigla siyang natawa. Agad siyang tinanong ng sarili niyang abogado kung natatawa ba siya sa nangyaring trahedya. Sumagot siya ng hindi. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang lalong ikinagulat ng mga naroroon. Inamin niyang noong gabing iyon ay nais niyang maramdaman ni Tiffany ang parehong matinding sakit na pinaniniwalaan niyang idinulot sa kanya ng relasyon nito sa ibang lalaki. Gayunpaman, patuloy niyang itinanggi na siya ang nagpaputok ng baril. Sa huli, ano ang naging batayan ng hurado sa kanilang pasya? Sa simula, hindi agad sila nagkaisa. Matapos ang halos 2 oras ng masusing pagtalakay sa loob ng deliberation room, humiling sila ng isang partikular na ebidensya, ang recording ng tawag ni Jason sa emergency services noong gabi ng insidente. Paulit-ulit nilang pinakinggan ang isang mahalagang bahagi ng usapan. Malinaw na sinabi ni Jason sa dispatcher
na ang revolver ay nakahiga sa tabi ng katawan ni Tiffany sa upuan ng sasakyan. Pagkatapos nito, ikinumpara nila ang pahayag na iyon sa mga larawan ng pinangyarihan at sa body camera ng unang responding opisyal. Iba ang ipinakita ng mga ebidensya. Makikitang ang revolver ay nasa kaliwang kamay mismo ni Tiffany. Ang hindi pagtutugma ng unang pahayag ni Jason at ng aktwal na ebidensya ang naging isa sa mga mahalagang salik na nagpahina sa kanyang kredibilidad. Noong November 18, 2022, ibinaba ng hurado ang kanilang pinal na hatol, guilty of murder in the first degree. Kaagad siyang pinusasan at inilabas ng korte. Noong March 10, 2023, ipinataw ni Judge Martha Williams ang kanyang sentensya, 79 na taong pagkakakulong. Sa ilalim ng batas ng Alabama, maaari lamang siyang mag-apply para sa parol matapos makapagsilbi ng hindi bababa sa 15 taon. Ngunit may isang bahagi ng kasong ito na patuloy pa ring pinag-uusapan. Sa huli, sina Tristan at Symphony ay napunta sa pangangalaga ng kanilang mga lolo't lola sa ama na sina Chris at Rhonda. Sila rin ang mga taong naging bahagi ng mga unang oras ng investigasyon at kabilang sa mga naglinis sa loob ng SUV bago ito masuri ng mga forensic investigator. Sa kasalukuyan, may isang kulay ube na kahoy na bangko sa isang lokal na parke bilang pag-alala kay Tiffany. Paborito niya ang kulay na ube. Ang bangkong ito ay nagsisilbing lugar kung saan maaaring maupo ang sinumang nakakaramdam ng pag-iisa, makipag-usap sa iba o humanap ng suporta. Sa maraming paraan, ipinagpapatuloy nito ang layuning pinaniniwalaan ni Tiffany noon pa man, ang pagtulong sa mga ina at pagbuo ng isang komunidad na nagbibigay ng pag-asa at suporta sa isa't isa. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.